po ito. Anthony Taberna po. Gusto po ang mga trolls na nakatutok sa atin, inaabangan tayo. Ayan. Ganun agad. Kung umpisa pa lang natin na Jocelyn, bira ka naman yun. Kaya warm up muna tayo. Oh, sige, okay, ready? 1, 2. Action! Chill muna tayo, pambira. Alam nyo mga kababayan, ay teka muna, hindi pa pala ako nag-i-intro. Ito po si Katunying, Anthony Taberna, nag-uulat ng live mula dito sa Quezon City. Ito po ang palatuntunang mabagal, ang pinaka-boring na palatuntunan sa balat ng social media. Minsan, may mga kaganapan na hindi inaasahan. Pero palagi tayong ready dyan. Tumayan ang mga biglaang komentaryo ukol sa mga issue at balita. Hindi scripted, walang cut-cut. Dito yan sa Ang Katunying. Alam nyo, madali naman pong magpakalat ng balita. Tapos maganda pagkakasulat. Tapos, mukhang totoo. Nauhulog yung salamin ko. Hindi naman sana natin papansinin yun. Kaya lang may mga naniniwala. At ang mga naniniwala, pagka napakinggan pa nila, wagas na wagas ang kanilang paniniwala. Anyway, noong pong Lunes ng umaga, meron pong column si former Chief Justice Artemio Panganiban. May column po siya, pinapadalan po niya ako ng kopya. Si former Chief Justice Artemio Panganiban. Ang sabi po niya sa kanyang column ay nung araw daw po na yon, meaning nung pong September 2, Monday, ay magbibigay sila, mag-award sila ng scholarship sa mga piling mga kabataan, 20 law scholars, at bibigyan po nila ng mga parangal, ano? At nung araw po na yon, ang sabi nila ay magiging panauhin nila si First Lady Lisa Araneta Marcos nung araw po na yon. Kaya ang tanong, natuloy po ba yon? Natuloy po ba yung pagtitipo na yon? Ako po ay katulad yun rin, pagka marami po akong oras, nakakapaghalongkat din tayo ng mga social media posting. Apparently, natuloy po itong event na ito. At ang event po na yan ay noon nga pong hapon, hanggang gabi ng araw ng Lunes. Kaya yan po yung post. Kinuha ko lang po ngayon yung post na yan sa Facebook page ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang nakalagay po dyan, Foundation for Liberty and Prosperity Inc. Award Ceremony. Nangyari po yan noon sa Manila Polo Club, Makati, September 2, 2024. Ba't po importante ito, mga kababayan? Ba't po importante ito sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito? Sapagkat ipinakalat po ng kung sino-sino ang mga balita na meron daw pong insidente sa Malacanang. Nung oras din, may oras pa, 6:45, ano ba nakalagay dito sa pinakalat na informasyon, na pati ako pinadalhan ng isang kaibigan ko. Sabi niya, totoo ba itong pangyayari na to? Ito'y kalat-kalat na. At siyempre, ang sabi po dun sa balita, may code blue daw po, 6:45, noong pong Lunes, 6:45 Lunes. Siyempre, ang pinalilitaw po nila, alam nila, yung walang kamatayang cocaine, yung lalaki, babae, yung daw mag-asawa, etc. At yung lalaki daw po, they were referring to the President, ay in-airlift daw po sa St. Luke's. Sa ospital, sa St. Luke's ba to? Basta in-airlift daw po sa ospital, mga kababayan. Ito, hindi, binanggit pala yung pangalan. St. Luke's nga. At ang nagsulat po nito, mga kababayan, ay isang Jose Alejandrino. At ipinakalat, mga kababayan, ng maraming mga tao na pinaniwalaan naman agad. Siyempre, sabi nga natin ang social media ngayon, ang one of the sources ng mga balita. So,
apparently, nagkasakitan daw po ito, nagkasakalan, may blood, dumuguan daw po yung ulo, etc. etc. So, ito po pinakalat nila na parang bagang totoong balita. Pagkatapos, kahapon po, Martes, alam niyo naman, walang pasok kahapon. May supposedly may mga malalakas na pag-ulan. May lugar po na malakas ang ulan, pero mga lugar po na hindi naman malakas ang ulan. Mabuti na lang po mga kababayan at may ganito pong larawan at kanina meron pong nag-post. Ito po yung nag-post. Kanina lang po ito. Ito po ay post nung mayor. Ito po yung post ng mayor ng Opol Misamis. Opo. Ang pangalan po ng mayor ay si Jane Bago. Nagpa-selfie po sila kanina, 2 hours ago lang po yan, nagpa-selfie po sila kay Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady Lisa Araneta Marcos. By the way, yung pong babae na yon, dating Chief of Staff ni Pangulong Bongbong Marcos. Tama ba intindi ko? So nagpa-selfie po sila at nakalagay po doon sa post na ito, code blue or code red. Sabi niya, ATM, me wearing blue and my wife batting in red with our beloved Ninong President Bongbong Marcos and Ninang First Lady Attorney Lisa Marcos. So, kanina lang po yun, mga kababayan. Ang tanong kahapon, nasaan ang Pangulo? Nasaan ang Pangulo? Di ba kahapon, tinatanong ng marami. Bakit wala ang Pangulo? May bagyo. Nasaan ang Pangulo? Di po ba? Normal yan eh. At hindi naman dapat ikasama ng loob ng Pangulong Bongbong Marcos kung meron po naghahanap sa kanya. Hindi po ba mga kababayan? So, nasaan nga ba ang Pangulo? At mabuti siguro sagutin na rin ng Pangulo yung katanungan na sila ba ano po na sila ba siya ba nadala sa ospital at ano ba ang mga pinagagagawa niya kahapon mga kababayan na hindi siya nakita ng madla. Naminis di ba yung Pangulo? Eto po mga kababayan, na-interview po siya ng parang Malacanang press corps po ito Ano po? Malacanang press corps. Napin natin yung portion ng interview na yun sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito. Ito pa natin. Ayan po. Narito po. Sabi na kayo po yung trending yung nasaan. Sir, kahapon po trending yung nasaan ang Pangulo. And nasaan ang Pangulo. Umikot po yung mga sabi na kayo po yung may sakit. Nandito. Kasi hindi na crowd, sir. Because tinubos yung report. Yan ang kailangan ninyong diagnostic. Yan ang kailangan natin bantayan. Mga fake news na ganyan. Kayong naniniwala kasi it comes from a credible source. Tama, ang dami kong bibigyan lumawag sa atin ang peko ba? You were in the palace sa bahay mo kahapon, sir? I was in the most of the day, yes. I had a meeting in the morning. I had a command conference with some of our commanders. And I spent the rest of the day reading my briefs and doing paperwork. When they said that there was a medical emergency. Sir, which is why we were asking directly. It's totally and completely fake. I do not even have a call. I do not have anything wrong with me. That's fine. Thank you for your concern. Ayun po ang pahayag po ng Pangulong Bongbong Marcos to respond directly doon po sa mga katanungan. Ayan the reason why we are discussing this is not to legitimize the issue. Hindi po Ang totoo nun, ang nag-aalala tayo ay para dun sa ating mga kababayan. Kaya Jeremia sa Corpus, magandang araw po sa inyo. Nakakapag-alala po yung marami nating, hindi naman sila yung higit na nakararami, pero marami din. Marami din pong naniniwala. At ako totoo po nun, kaya medyo nag-aalala din ako. Kasi yung iba pong nagpapakalat nito ay mga kaibigan ko pa, yung iba. Tapos yung iba naman ay ang sagot nga sa akin ng isang kaibigan ko yung nagpasa sa akin kanina yun Ang sabi niya sa akin ay
Well, nagpasalamat din pala siya dahil sinabi ko sa kanya na confirm po. Sabi niya, thank you, somebody passed it to me. Now I will delete it. Sabi niya kung gano'n. Ano po, mga kababayan? Yun po yung sinasabi natin. So, hindi, nagpasapasan. Tapos yung iba doon, yung iba mga gumagawa ng mga social media posts, ginagawa ito yung kwento na ito. What is happening to our country? So, magpapalaganap sila ng maling istorya, ng fake news. Maliwanag naman po fake news. Pinakita ko po sa inyo yung ibang mga picture kanina. Bakit natin nasabi na yun ay galing na rin mismo kay Pangulong Bongbong Marcos na yun po ay fake news. Pero alam niyo yung gagawin ng iba dyan? Hindi. Dahil naniwala na sila, yung nagpapaliwanag na hindi yung totoo. Hindi totoo yan. Ikaw ang nagsasabi ng kasinungalingan. Ano po, mga kababayan? Talagang maaawa ka sa bayan natin pagka ganun. Hindi ba nakakatakot yun? Magpapalabas ka ng kalokohang balita, tapos kapag ka pinatos yung balita at nagpaliwanag para mapatunayan hindi totoo yung balitang yun, yung naniwala na doon nung una, sasabihin, hindi totoo yung paliwanag mo. Hindi ko saan tayo pupulutin? Pagka ganun, we are going to the dogs, mga kababayan, pagka ganun. Yan ang mangyayari sa bayan natin. If this will continue, yun na po ang pupuntahan natin. Yan na po ang aabutin natin. Tama ka doon, Romel. Ganun ang nangyayari, di ba, Romel Antonio? Napaniwala ka ng fake news, tapos nung pinukwento na sa iyo yung totoong news, ang totoong news, hindi ka nakasiniwala sa totoong news. Patay kang bata ka. Di ba, Tito Manny? Oy, Tito Manny, Opal, magandang araw po sa iyo. Eto, matatawa ka dito eh. Yan ang linyahan nyo. Kaya, kasi Nicole, yun yung linyahan ninyo. Kapag ka nasukol kayo, nasukol, may isang linya kayo. Ang linya ninyo, if someone says something na hindi ka pareho nung pinaniwalaan yung kasinungalingan, sabihin nyo, ay, bayaran niya. Kaya, nag-aalala ako sa bayan natin. No? Ako naman yan, magsi-50 anyos pa lang. Pero, alam niyo naman ang buhay ng tao, maaaring bukas yung alawan, hindi na tayo makita-kita, diba? Ang buhay ng tayo manipis lang, parang singaw lang, maikli lang po. Tapos, pag-aalala ka, ano mangyayari sa maiiwanan mo? Ano mangyayari sa... Di ba ba? Pagka yung mga maiedad na, kasing edad ko, ganun pa rin kabilis maniwala sa mga kalokohan, hawa-hawa itong bayan natin. Kaya ako, ang pangarap ko, tuloy pa rin ang pangarap. Ano po ang pangarap ni Katunying? Na isang araw lang, isang engot lang, araw-araw ang mamatay. Hindi po. Isang araw lang, isang araw lamang, isang eng-eng, 1 to 10 lang, 1 to 10 lang, mga kababayan. Baka umayos-ayos na rin yung buhay natin. Ano po? Hindi. O, yung mga engot dyan, pwede nang umalis, dahil gusto natin mabawasan. Ay, nako, mga kababayan ko. Nakakalungkot ng ating bayan. May bagyo pa niyan. Asan ba ang Pangulo ngayon? Ang Pangulo po ay kanina nagpunta dyan sa NDRRMC. Meron pong briefing ang NDRRMC sa kanya sa kung ano po ang epekto ng bagyong si Enteng. Yan po yung parte po ng mga litrato na inilabas po ng Malacanang kanina. No pain, no gain. Yan po. Saan pa ba yung ibang picture? Ito, mas malaki. Mas malaki picture. Legend. Yan po, mga kababayan. Ito po yung actual po na briefing yan ng NDRRMC sa Pangulo. Baka naghahanap kayo ng dugo sa ulo ng Pangulo, ha? Ano yan? Kaya Gerber?
nasa langit na now si PBBM na interview pa Reco Bulay. Nagsabi nasa langit na nasa heaven na. Pero tingin ko joke lang naman yun ay si VP Sara Duterte. Tingin ko joke lang naman yung sagot niya. Ang nagsabi pang nasa langit na raw po si Pastor Kibuloy at nasa kaliwa ng nasa left side daw po ng Panginoon Diyos ay si dating House Speaker Pantaleon Decot Alvarez. Alam nyo, maaaring joke po nila yun pero nakakatakot din. Di ba baka maniwala sa kanila yung mga followers nila eh. Ano po mga kababayan? We are unity. Baka matakot po sa kanila, baka maniwala po sa kanila yung mga followers nila. Ang dali pa namang maniwala nung mga yun. Ano po mga kababayan? Ay, nga pala, speaking of Kibuloy, ako po ay stand corrected. Di ba nabanggit ko po sa inyo nung nakaraan na si General Nicolas Torre, sabi ko sa inyo, ay ang pagkakaalam ko, Iglesia kasi si General Nicolas Torre, dati pala, ito pala ay dating kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ano po, mga kababayan? Siya po ay dati. So, just to correct myself and I stand corrected. Baka may mga nakapakinig sa akin nung nagbanggit ako na ang pagkakaalam ko ay miyembro ng INC si General Nicolas Torre. So I stand corrected. Siya po pala ay dati. Siya po ay dating INC. Dati po 'yon. Pero sa totoo lang, yung akin po namang panindigan ay hindi nagbabago. Hindi po nagbabago. Okay? Ang akin po panindigan hindi nagbabago na kung meron man pong ginagawa ang sino man, na tumutupad ng kanyang tungkulin, kung ano man po ang kanyang religion, kung siya man po ay Muslim, kung siya man po Katoliko, kung siya man po ay born again, etc. Hindi po dapat pinagdadama yung usapin yung religion kung tumutupad sila ng tungkulin. Sino man po yun. Ano po, mga kababayan. So, I stand corrected po dun po sa sinasabi po natin. Okay, mga kababayan, pasensya na po kayo doon. Hindi pala ako updated sa bagay niyo. Nagtanong po kasi ako. At thank you po sa aking nakanap. Okay. Maraming salamat pala kay Catharsis Jakesters. Ayan, Catharsis Jakesters. Maraming salamat po sa inyong panonood sa atin at sa inyong ipinadala sa atin. Grabe yung corruption sa DepEd. Nakakaiyak. Naku. Narinig niyo ba, Catharsis, yung report ng COA? Napanood niyo po ba yung report ng COA? Nakapanlulumo talaga yun. Yung po report ng COA na yun. Sapagkat ang sabi po ng COA ay dapat isoli ng DepEd noong nakaraang yung DepEd po ng panahon ni VP Sara ang more than 12 billion. Ayan, 12 billion. Grabe. Nung ang secretary ng DepEd ay si VP Sara, may mahigit 12 billion na misuse. Mali ang paggamit ng budget ng DepEd. Kaya sumasakit ang ulo nitong si Secretary Angara ngayon eh. Kasi yung pong pinasosoli ng COA, saan man gagaling? Misuse na pala yung budget na yun. Ano po, mga kababayan? Sus Mariano Kaindo. Kaya pala sumulat pa po, ito naman sa ibang bagay naman, sumulat pa po ang Chief of Staff ni VP Sara sa House of Representatives para sabihin sa COA na huwag magsasubmit sa Kongreso ng COA report nito tungkol po dun sa nawala. Nawala ako. Oo, nawala ako. Sorry, nawala ako. Pero anyway, sana naman magtuloy-tuloy po yung pagsisiyasat dyan, ano? Hindi po kasi maliit na halaga yan eh. At ito po, may specific na action ng COA at nakita na nila na may maling paggamit. Pag sinabi pong misuse, iba-iba po ang kahulugan nun. Mali ang dinaan ng proseso,
questionable at maaari po kaya po mali ang dinaan ng proseso ng paggamit ay sapagkat meron pong hibo ng katiwalian. Hindi po ba, mga kababayan? Well, anyway, maraming salamat po sa inyo. Ano? Ako po meron po akong kailangang asikasuhin. Pero yung po sapat na. Yung pong ating pag-uusap ngayon. Sana po mag-ingat po tayo sa mga fake news. Ano po, mga kababayan? Mag-ingat po tayo. Especially, ito, mabuti ng mabuti ang pinag-uusapan natin dito, mga kababayan. Pagka pinake news mo sila, hindi naman sila nagdidemanda. Paano po yung kung ang fake news ninyo, ang mga nasiraan po ninyo, nagdidemanda? Di ba? Si Juan lang si Mon Confiado lang nilait lang di ba? Na joke nga lang yun Sino pa isang magdidemanda ngayon? Si Ella Cruz ba yun, yung artista? Kaya mag-ingat po kayo mag-ingat po kayo sa inyo po mga pinapalaganap, sa inyo po mga pinopost, nire-repost. Mag-ingat po kayo kahit po dun sa Viber groups lang, mag-iingat po tayo. Maraming salamat po, mga kababayan. Mag-ingat po kayo sa may mga pagulan pa rin at yung mga kababayan po nating mabaha, mga nabaha, ay nako, kami po ay kasama sa pananalangin pa. Sana po ay naaabot naman kayo ng tulong ng ating pamahalaan at pati na rin po ng iba't ibang may mabubuting kalooban. Maraming salamat. Bye! Happy weekend! Yoo-hoo!